I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride.
Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya't save more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, senior experience at youth. Abing mahal ko yung sigidan ko. diday ko, diday ko, Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.
Okay. Yan. Kaya daw. Okay, mga kaibigan, good morning. Nagsasalita na po kanina pero off pala yung aking mic. Kumusta po kayo, Pilipinas? Kumusta po kayo, madlang people, taong bayan? How are you today? Mga kaibigan, muli nandito ang inyong kapatid, kaibigan, sa programang Salita ng Buhay. Dito tayo sa Alejandro Broadcasting Network, in short, EBN TV. Halina kayo mga kababayan, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo'y mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po'y kakain ng mga espiritual na pagkain na magpapalakas ng ating mga espiritual na buhay bilang mga mananampalataya. Sa mga panahong ito, mga kaibigan, mga kapatid, habang papalapit ang mga panahon at ang araw ng muling pagbabalik ng Panginoon, marami tayong makikita na mga amazing sa ating paligid. Sometimes, sa ating buhay, maraming mga pagsubok, pagyayanig, at dapat natin itong paghandaan, mga kapatid, because ang pagbabalik ng Panginoon ay para po ito sa kanyang mga anak na handa. Sabi nga po baga sa Bible, prepare to meet the Lord. Lagi tayong handa, mga kaibigan, simply because hindi natin alam ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang ibig kong sabihin na hindi natin alam ay yung oras, yung araw at pizza. Yan lang ang ibig kong sabihin. Pero kung ang pagbabalik ng Panginoon pag-uusapan natin, sinabi yan ng Panginoon, sure na sure yan, na babalik po siya talaga. At ang kanyang pagbabalik, alam naman natin na this is for the people of God, sa kanyang mga anak. Ano po? Kaya habang tayo naghihintay, habang may pagkakataon, samantalain natin ang mga pagkakataon na tayo po ay makinig. Alam niyo po, salamat tayo sa Panginoon because kahit na mga social media today ay ginagamit para po ma-spread ang word ni Lord, ang salita ng Diyos sa taong bayan. Because kung makikita natin, parang sabi nga dyan, diyado tayo pagdating sa social media. Talong-talo tayo ng mga iba-ibang mga ng mundong ito sa pagbabahagi ng mga iba't ibang impormasyon sa social media. Ngayon, nagkakalito-lito na po ang mga tao today dahil nga po sa hindi na maintindihan ang mga balita dyan sa social media na napapanood po natin araw-araw. Sometimes, nakukumpuse na po tayo, natatakot, at hindi na natin, o sabi nga iba, nalilito. Hindi na natin malaman kung ano na po talaga ang katotohanan. Kaya po talaga, mga kaibigan, pinagbuti po ng programang Salita ng Buhay, kasama po ninyo si Pastor Polly, na bagyanan kayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. Saan man po kayo naroroon, I hope and I pray in the name of Jesus na nasa mabuti kayong kalagayan. So, kami po ay nasa province ng Albay, Legazpi City, Region 5, Bicol. So, kayo po ay pwede mag-chat dahil tayo po ay napapanood sa YouTube. Hanapin nyo po kami sa YouTube, ang Alejandro Broadcasting Network, at pwede naman po sa Facebook at sa page po ni Master Polly, Polly Buenavente, at tayo po ay magkakaniigan, mga kaibigan. At kung kayo po ay may mga pa-shoutout dyan, pwede po nating basahin yan para sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kapatiran sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ko man po kayo mapag-isa-isa because ang ating oras ay very limited lamang. Nais ko po kayong pasalamatan sa inyo pong patuloy na pananalangin upang
patuloy na magkaroon ng ganitong programa dito po sa ating pong sa impilan ng ABN. Magandang araw po kay Pastor Jerry Kayom, ang aking kamanggagawa, best friend, and lingkod ng Panginoon na baga nandyan po sa may parte ng Rinconada area. Anyway, ang nasasakop nitong taong ito, not only Rinconada, all over the Bicol region, and minsan nakakarating pa nga sa Maynila. Masipag na lingkod ng Panginoon at kaibigan natin to, marami po siyang ministry diyan po sa kanyang location. So sa mga kapatiran po na nagsisimba dyan sa church na pinangunahan ni Pastor Jerry Kayom, magandang araw po sa inyong lahat. At ganoon din po yung mga kabataan, yung orchestra na grupo, kasama doon yung apo ni Pastor, na ito po ay grupo pala ito ni Pastor, ni Bishop Orolfo. Kaya kakilala ko po yan si Bishop Orolfo, ang City Councilor today, former, not former, kundi incumbent, City Councilor ng Iriga City. Pastor na, Bishop pa, Councilor pa ng Iriga. Pastor Orolfo. At yung kanyang team na mga kabataan na binuo upang may mga kanya-kanya instrumento, yung violin, trumpet, etc., keyboard. Tapos, pag may mga tinatawag na mga occasion sa patay, nandoon sila. Pwede silang i-request para magtugtog. Yan po. Yan sa Irigala, always requested po yan. Okay, magandang araw po dyan sa mga taga-Tabaco City. Lalong-lalo na po dyan sa aking mga kaibigan dyan sa Tabaco. Kay Ma'am Leonor. Kay Ate Leonor at kay Sir Putol dyan po sa Cormidal. Sa kanila pong munting business na kung tawagin Putol Eatery. Talaga namang dinulumog ng tao. At marami pong hindi nawawalan ng customer. Lagi po, araw-araw po yan. At actually, 24/7 na nga po ang kanila pong service. Wala pong pahinga dahil ang tao ay hinahanap-hanap talaga sila. Tikman nyo po, so itry nyo po. Ang kanila pong pwesto nandyan lang sa Cormidal, Tabaco City. Palapit lamang po yan sa bungangaan ng labasan ng pier ng Tabaco. Po, ayan dyan po si Ate Leonor, nandyan po si Sir Potol at kasama yung kanyang mga personnel, yung tagapagluto, tagapaghugas, tagapagsilbi, at siyempre yung mga kumakain. At yung aking kaibigan pala, sabi nga sa akin ay nakapag-try na daw po sila dyan at nag-video okay pa. Ang ganda ng video okay dyan kasi ang laki-laking television and magandang sound. Parang original. So, dyan po yan sa Cormidal. Gandang araw po kay City Councilor Riner Borsi. Magandang araw po dyan sa Malinaw kay Vice Mayor Abner Cargolio po at kay Kapitan Mateo Aribalo at ganoon din po sa TV kay Kapitan Reynaldo Cubillas. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga taga-Ligaw noon, maray na hapo, mabuwas o udto o pita sa inyo nga miniyan sa mga taga-Ligaw na dyan po sa Ginubatan, Pulangi, Matakon, Villar, Pioduran, and Hobillar. Ligaw City, siyempre ang kanilang Luzon. Siyempre sa 2nd District, nandyan po ang Legazpi, Manito, Rapo-Rapo, Kamalig, Daraga. Magandang araw po sa inyong lahat.
at sa mga nakaratig na puok natin, ka-province, Camarines Norte, Camarines Sur, gandang araw po. Yung mga kapatiran po, nais kong kumustahin ngayong araw na ito, si Pastor Nick Lasa. Okay? Nicanor Lasa, nandyan po sa, hindi ko alam nasaan ba ito parte, parang Kabuyaw, Laguna rin po si Pastor Nicanor. At lahat ng family niya po, kinukumusta ko today. Kumusta si Manong Guillermo, si Manong John Abiliera, at kumusta po sa Bible School po dyan sa Daraga, sa Evangel Bible College. Nandyan po si Madam Elizabeth Di Maano. Yan talagang perming safety yan. Di Maano talaga yan. Okay, sa mga pastor dyan sa Sorsogon, kumusta po kayo? Kila Bishop Arnante, kila Bishop Arganda, at kay si Pastor Bong Mangoni. At sa Maynila naman po, dyan po naman sa parte ng Kabuyaw, Laguna, so yung aking pong kapatid. Blessed Hope po, Brother Bon. Medyo yung text ko sa iyo, yung chat ko sa iyo, today ako po ay talagang malungkot, malungkot sa mga nangyayari, nababalitaan ko pa, Brother Bon. I hope na maaaring ito rin ang mararamdaman ng buong member ng GIL, Jesus is Lord. Mahahati po ang idea, sure yan, ng simbahang ito na matagal na ipinundar at ito po ay all over the world na po ito International na po ang GIL. Mayroon po sila sa iba't ibang bansa. Okay? At ito po ay sinimulan ni Brother Eddie Villanueva. At dito sa Bicol, may mga GIL dito. Respetado po yung church na yan kapag sinabing GIL. Ang doktrina niyan talagang matuwid. Mula po talaga yan sa Bible. Kaya ako po kapag ako'y napupunta sa ibang lugar, naghahanap ako ng masisimbahan pagka nagkatagpo na linggo, hinahanap po talaga yung simbahan na buhay. Yung simbahan na makakapagpaangat at least ng aking spiritual na buhay everyday. At madalas po ay ang hinahanap ko ay GIL dyan sa Maynila. Pero isa pong malungkot na balita dahil nga dito sa case na kinakasangkutan ngayon ni Brother Joel Villanueva. Mamaya po, dadaanan po natin yan dito sa ating discussion. But today, mga kaibigan, please allow me na ikayatin at kumbinsihin kayo. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga Bible, come on, let's go. Open your Bible sa mga talatang aking babanggitin. Ang ating pag-uusapan, the fulfillment of the prophecy ng Panginoon regarding sa kanyang pagbabalik muli. Yung kanyang second coming. Yung mga prophecy, alam nyo po, pag sinabing mga prophecy, ito po ay ang dami-daming prophecy. Propesya. Kumbaga, hula. Ito po hindi hinula ng mga manghuhula, ng mga piking manghuhula. Ang nagsabi-sabi nito ay ang mga propeta ng Diyos talaga. Anointed po sila ng Holy Spirit. Kaya yung kanilang sinasabi, galing sa Panginoon, sila lamang po yung parang mouthpiece ng Panginoon at mayroon po sinasabi ang Panginoon sa pamamagitan nila na mababasa po natin today. So, alaw na po ba kayo? Magandang araw na lang po dyan kay Ate G, Sister G, at kay Heavenly, kay Opay, yan sa Tabaco City. Kay Brother Nestor, kumusta ka na? Tugang, at siyempre, kay Brother Paing. Anyway, kahapon ko lang nalaman, di ko pa sure kung totoo yung aking nabasa. Brother Nesel, Sister Henji, pangalan nito, mahirap spellingin. Totoo bang si Mother ay kumbaga, umuwi na kay Lord? Paki-confirm po sa aking message sa inyo dahil mayroon lang kaya siya kung nakita nag-condolence.
So, hindi masyadong maliwanag. Okay? Kung totoo ba yan, paki-message lang po kay Pastor Polly. Pastor Angel Bonto, maray na aldaw tabi sa imo. Ma'am Teresa, Maria Teresa Bonto, at ki Mayet. Maray na aldaw po sa Indogabo. Sa mga taga-Tuli, GC Kisi, Kimading Jolly Tabi, sa pamilya Irma ng Calyos family, good morning po. Okay, let's pray po. Panginoon Diyos na makapangyarihan, please help us through your Holy Spirit sa aming pong sharing ng salita ng Diyos dito sa programa po sa ABN. Sana isa pong maging encouragement ang kanilang mapapakinggan through me na gagamitin mo para po sa salita mo, O Panginoon. Ano man po ang iyo pong ilagay sa aking puso, ilalabas ng aking bibig na mababasa, magkaroon po ito ng power, rema sa mga taong nakikinig. Thank you so much sa bawat isa. In Jesus' name, we pray. Amen. Gonzales family po dyan sa Bato, Camarinesor. Good morning po sa inyo lahat. Okay? Good morning po kay Brother Ben dyan po sa Ligmanan, Camarinesor. Sa mga pamangkin ko po dyan sa Cavite, good morning. Okay? Ang aking babasahin una ay ang sinulat ni Paul dito sa kay Timothy. Sulat ni Pablo kay Timothy. Ganito po ang ating mababasa. Ang ating pag-uusapan today ay napakasensitibo. At ito po ay encouragement sa mga Christian, mga Kristiyano today, na maging aware na po tayong lahat. Okay? Huwag na po tayong, sabi kan sa Bicol, dahil na magparapuay-puay. May kanta nga ni ba kayan sa yung pagkakantata na mga medley song na sinasabi doon sa kanta, ito ang panahon, dinauso ang mag-backslide. Okay? Dinauso ang mag-backslide. Okay? Kasi pag nag-backslide ka, yung iba kasi naniniwala doon sa bagay, iba lang yung ako nasasabutan ko yung tinatawag na once you are saved forever. Okay? Once na tinanggap mo si Kristo, ligtas ka talaga. Pero, ang pero ko dyan, depende po yan kung ipamumuhay mo ang pagtanggap mo sa Kanya. Kasi kung tinanggap mo siya, binigyan Kanya ng kaligtasan, tapos namuhay ka sa kasalanan, nagwa-wonder dyan kung ikikli mo. Okay lang sa akin na eto, nandito ako sa mundo muli. Actually, tinanggap ko naman si Kristo, ligtas na ako. I don't know kung yung ganong stand. Diyan lang po ako sumasalungat sa doktrina na yan. Pero naniniwala talaga ko na kapag tinanggap mo ng lubos si Kristo, at ang sabi ng Bible sa Mateo 24, ang manatiling tapat. Ayun po. Ang iba kasi minimemorize yan, mga kapatid, ang manatili hanggang wakas siyang maliligtas. Mali po, manatili na tinanggap mo si Kristo. Pero ang sabi ni Jesus, sabi sa verse na yan, ang manatiling tapat. Huwag nyo pong iuumit, mga Kristiyano, yung salitang tapat, faithful. Di ba? So, kapag ikaw ay Kristiyano na, mananampalataya ka na, maging faithful ka kay Lord. Okay? Be faithful. Maging matapat ka sa Kanya. So, kaya para maging matapat ka sa Kanya, huwag mong ihihiwalay sa iyong puso at sa iyong buhay ang Kanyang mga salita. Because sabi nga ni King David sa Psalms 119, verse 11, maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon, sinabi ni King David, sabi nila, your word, O God, I hide in my heart,
so that I will not sin against you. Kung sa Tagalog, Panginoon, sabi ni King David, ang salita mo'y aking tinatago. Meaning na tinatago, talagang isinasa puso, isinasa buhay. Ang salita mo'y aking isinasa puso, sabi ni King David, upang ako'y wag magkasala sa iyo, laban sa iyo. Kaya, ang salita ng Diyos ay ang ating pong gabay para maminti natin ang tinatawag na how to live a holy life. Diba? Sa mundong ito, ang daming tukso, mga kaibigan. Ang dami pong ginagawa ng dyablo. Tulad ng ating mababasa, sabi rito, ito po ba'y natutupad na today? Tingnan natin, maliwanag sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ang sabi rito, mga kaibigan, ay ganito ang ating mababasa. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, yung last day, yung last day sinasabi rito, ang ating pong henerasyong ito. Itong last day, itong panahon natin. Okay? Makinig kayo, sabi ng Bible, tatalikuran ng ilan ang kanilang pananampalataya. Meaning, may mga Kristiyanong nananampalataya o mananampalataya na. Okay? Pero, pagdating daw po ng mga huling araw na yon, tatalikuran, magbabackslide, no? Nila. So, yung salitang backslide pala, nasa Bible, yung tatalikod. Ito na nga ang sinasabi ko kanina, na dinajustify ng iba, kasi ang iba kasing paniniwala, kapag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka forever. Yung osas na sinasabi, paniniwala yan ng karamihang mga Baptist. Okay? Na once na ligtas ka talaga forever. Sa bagay, ako po, tulad ng sinabi ko kanina, naniniwala po ako dyan sa kaligtasan na hindi binabawi ng Panginoon, pero doon sa mga hindi tumatalikod, doon sa mga namumuhay ng tapat. Kasi sabi rito, maliwanag na sa mga uling araw, tatalikuran ng ilan ang kanilang pananampalataya. Tapos sabi rito, susunod sila sa mga mapanglinglang na espiritu. Kanina po, para maintindihan, kasi binabasa ko sa Bible, baka ma-misinterpret ninyo, dalawang espiritu na ang binasa ko. Ano po? Nabanggit ko, Pero kapag tiningnan nyo po yan sa inyong mga Bible, na binabasa, either yan po ay yung apps natin sa cellphone natin, makikita ninyo dyan na yung unang espiritu, capital letter. Okay? Capital letter po, meaning, ito po ay tumutukoy sa banal na Espiritu Santo. Okay? Okay, maliwanag. Pero dito po sa susunod, ang sabi nito, susunod sila sa mga katuruan. Susunod sila sa mga mapaglinglang na espiritu. Yan, espiritu, small letter E, as an eggplant. Espiritu. So magkaiba po ito, May espiritu ng Diyos at may espiritu ng mundo na manlilinglang, sabi rito, at sa mga katuruan ng demonyo. Okay? Yung espiritu at demonyo. Okay? Mga evil spirit po ito. Ito yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos kasama ni Lucifer, na siya na po ngayong Satanas. Okay. Sabi rito ng Panginoon, may mga mananampalataya daw pong tatalikod at maniniwala sa mga mapaglinglang na katuruan. At ang mga katuruan ito ay ang katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan, sabi, itutuloy ko po, ang mga katuruan, ito'y
pinalalaganap ng mga taong sinungaling. So, meaning, itong mga taong ito, mga preacher din. Nangangaral din po, mga kaibigan. Kasi, sabi rito, ipinangangalat. Ha? O, di ba? Pero, sino yung mga ito? Ang sabi ng Bible, ng mga taong sinungaling. Okay? Ng mga taong mga sinungaling. Tingnan natin yung salitang sinungaling. Saan po ba, mga kapatid, galing yung salitang sinungaling? At sino po ang tinutukoy ng Panginoon sa mga taong ito? Ang ating pong text o verse na babasahin, please follow me in the book of John chapter 8 verse 44. Ganito po ang ating mababasa. Ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa, siya ay mamamatay tao na. Ha? Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Walang truth, ha? Walang katotohanan sa kanya. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Ito na. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling na at siyang ama ng kasinungalingan. So meaning, ang mga sinungaling na sinasabi rito mga kapatid na magpapalaganap ng mga maling turo at ang masaklap mga kaibigan sapagkat mayroong pong mananampalataya raw na maaakay. In fact, ang sabi nga rito, sila mismo yung tatalikod. Ha? Iiwan po nila yung tamang doktrina, yung tamang gospel, mga kaibigan, at paniniwalaan na po nila ang mga turo at panlilinglang ng dyablo. Now, ang sabi po dito sa Revelation, chapter 20, tingnan naman po ninyo mga kaibigan kung ano ang sasapitin ng mga taong sinungaling na nagpapalaganap ng mga maling turo at na ang iba po ay nadadala. Ang sabi po rito sa kapitulo chapter 20 verse 8. Ito po ang ating mababasa. Revelation po ha. Revelation or sa Tagalog po ang sabi diyan ay pahayag. Yan po yung last book sa New Testament. Basahin ko po. Subalit para naman sa mga duwag, sa mga taksil, sa mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, sa mga mamamatay tao, sa mga nakikiapid, sa mga mangkukulam, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, eto na, at sa lahat ng sinungaling. Ayan, nabanggit po rito yung sinungaling, ha? Sabi rito, sana yun? Ay, ang kanilang bahagi, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya itong mga sinungaling na ito, itong mga false teacher, false prophet na nagtuturo today sa ating huling kapanahunan, ang sabi nito, ang kanila pong bahagi ay sa naglalagablab na apoy. Sa Tagalog, naglalagablab na apoy. Sa English po yan, bababasa natin yung word na lake of fire. Na ang ibig po sabihin ng lake of fire, yan po yung impyerno. So totoo ba may impyerno? Totoo. Nakalagay, nakasulat po yan sa Bible. And sad to say, mga kaibigan, ang impyerno sa totoo lang, i-clear ko lang sa inyo, shout out na kay Butsoy. Butsoy, maray na aga ardaw sa Indo. Butsoy. Okay? Ano yung sinasabi ko? Kanina,
yung salita ng Panginoon. Aha, ano ko kay Butsoy, Oh, sabi diyan, mapaglinglang. Okay? Yung mga sinungaling, yung tinatawag na impyerno ay ginawa hindi para sa tao. Not intended sa tao. Ang impyerno, kasi may mga nagtatanong, Master Polly, Pastor Polly, it's true. Totoo bang may impyerno? Sa mga pilosopo nga dito sa amin sa Bicol, ang paniniwala nila yung impyerno daw po ay ang Mayon Volcano. Mayroon mga nagsasabing ganun. Mayroon pang maraming akong naririnig na ang impyerno yung bahay nila. Yung bahay nila, sabi na, makalayas na nga sa impyernong bahay na to. O mga ganon. Pero ang impyerno, mga kaibigan, uhil, ang dagat-dagatang po, totoo po yan. Hindi po yung katang-isip. Ginawa yan para kay Satanas. Kaya nga lang, maliwanag na sinasabi rito, na yung mga taong nagtuturo ng kasinungalingan, sila po ang kanila pong bahagi ayon sa Bible, doon po sila sa dagat-dagatan o lake of fire, mga kababayan. Kaya, maliwanag na ito pong prophesying ito ay natutupad na po ito ngayon. Marami pong mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya, kung kayo po ay tinatamaan dito sa ating pinag-aaralan, may pagkakataon pa po tayo na muling gumising, wake up, and sabi nga po niyan ay mag-action tayo, magbalik po tayo sa Panginoon habang hindi pa po huli ang lahat, mga kaibigan. Dahil pag sinasabi kasi ng Bible, nangyayari po at totoo naman. Tingnan natin. Sa mga uling araw, sabi ng Panginoon, ano ang palatandaan ng iyong pagbabalik? Sabi ng mga disciple kay Jesus. Yung tanong niya. Ang sagot ng Panginoon dito sa Mateo 24, sa talatang kapitulo o sa talatang 4, ganito ang ating mababasa. Mag-ingat kayo. Yung sinasabihan niya po dito ay mga mananampalataya. Yung mga Kristiyanong may nalaman, yung mga taong nalaman o nakilala na po ang gospel ng kaligtasan. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ni numan. So kapag hindi mo pinag-ingatan ang iyong pananampalataya, paisi-isi ka lang, may payabang-yabang ka pa kasi sabi nga ng iba, actually nga Master Polly, sa simbahan na aking kinaaniban, ang turo sa amin, ligtas na daw ako. At ang kaligtasan daw na ito ay hindi nababawiin sa akin. So, anong problema ko, Pastor Polly? Kung ako po ay mamumuhay sa kamunduan, okay pa ba ako kay Lord? Ayan ang sabi dito ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong malinglang ni numan. May mga dalawang bisis na pong inulit yung panlilinlang. Ano ibig sabihin ng panlilinlang? Kung sa Bicol, panluluko, pandarayak. Okay? Hindi po ano-ano ang dadayain sa mga Kristiyano. Para sila po ay maagaw muli. Kung maagaw man sila, ang gagawin nitong mga mali o mga manlilinglang na ito, ang mga tawag dito ay mga false prophet, false teacher, false religion. Okay? Mga impostor na mga tagapagturo, and maniwala kayo mga kapatid, sa ating pong kapanahunan today, ang dami-dami na pong lumalaganap na mga tagapagturo na tinitwist po talaga ang banal na kasulatan. Binabago yung tinatawag na gospel.
Kaya alam nyo po, si Pablo po ay may babala dyan sa mga taong ito. Sa mga Kristiyano, pakinggan nyo po ang sinasabi ng Panginoon. Dito po sa Galatians chapter 1, verse 7. Ang totoo, wala naman talagang ibang magandang balita. Sabi ni Pablo, there is only one gospel. Good news o gospel o ebanghelyo. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo. O inulit po dito mga kapatid, related ba ito dito sa binabasa natin sa Matthew at sa 1 Timothy? Very related na maray. Sabi digdi, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Itong mga manlilinglang na ito mga kaibigan, na nandito na sa mundo, lumalaganap na, at dyan po, ito po'y nakapokus sa mga churches, sa mga simbahan, na kung saan nandoon yung mga mananampalataya. Okay? Kaya po ang mga mananampalataya, kapag hindi tayo naging aware, parang tayo sasabihin natin, hindi ko na kailangan niya mga ano na yan, matagal na ako sa simbahan na yun 20 years na ako digdi, dahil na ako matitinag. Huwag kang sabi kayan, ano bang tawag niyan? Huwag kang magmamayabang. Dahil sabi rito, babaguhin nila ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi rito sa 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral namin. Mayroon palang mangangaral ng sinasabing magandang balita kuno, pero iba doon sa tunay na magandang balita na sinasabi na ipinilagay ni Pablo. So dito po, sa social media, sinasabi na ang dami-dami na daw po mga fake news. Sabi ng iba, lahat na lang daw mga fake news ngayon. Ang daming lumalaganap na nagpapakalat ng mga fake news. Sa Bible po, mayroon din po, at sa ating panahon, mayroon pong mga taong nagtuturo ng fake news ng tinatawag na good news. Binabago ang kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. Paano ba ang tao maligtas? Ang ebanghelyo na sinasabi ng Bible at tinuturo ni Pablo at ng mga apostol ay ang nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 15. Na ang sabi dito sa talatang ito, ang tunay na ebanghelyo, ang ebanghelyo daw po ay una, si Kristo ay namatay. Jesus died for our sin. Namatay siya dahil upang bayaran ang ating mga kasalanan. Siya po'y inilibing. Okay? Siyempre, pag namamatay, inililibing, di ba? Pero, ang magandang balita ay after 3 days, mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo ay muling nabuhay. Yan po, nakakapaloob lamang, very simple, pero maklawak at makahulugan ang talatang yan kapag sinabi mong magandang balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. So yung kasalanan ng tao, binayaran ni Kristo. Kaya para maligtas ka, hindi ka gagawa ng ayon sa iyong kalakasan, sa sarili mong effort. Dahil ang kaligtasan ay hindi na sa pamamagitan ng gawa. Okay? Para wala pong may pagmalaki. Pero may mga nagsasabi na, may mga nagtuturo today na dapat gumawa para maligtas. Ang iba naman, hindi iba yung ebanghelyo upang ituturo sa kanila na
dapat ang tao para maligtas ay umanib sa mga reliyon. Okay? Ang dami-dami, ang lawak po nitong paksang ito, mga kaibigan. Pero sabi dito ni Pablo, mag-ingat kayo sapagkat may mga darating na mga false prophet. Sa panahon natin ngayon, tinitwist na po talaga ang Bible. Maging nga po, eto nga po yung mga sample natin. Kung may mga nagtitwist sa Bible, even sa ating gobyerno, may mga nagtitwist ng ating tinatawag na konstitusyon. Nang binabago yung konstitusyon natin at gusto ng mga taong mga nagpapanggap na mga marurunong, mga kaibigan, alam nilang i-interpret yung konstitusyon at binabago nila. Sa Bible, ganun din. At malungkot dito, mga kaibigan, mga kapatid, may mga at nga away-away na nga today sa Facebook, nagpapasinikatan pa itong mga to na translation lang sa Bible, nagdidebatehan, pinapadaan pa sa social media. Mag-usap na lang kayo. Huwag na kayong magpasikat sa social media. Ano daw po ang tamang translation? Sabi nung isa na napakayabang na nagkukunyaring servant daw siya ni God, pero hindi totoo. Sabi niya, ang King James daw po, o ang tao daw po nagtuturo at nagagamit ng King James translation, ang sabi niya, mga kulturaw ito. Yan. Kinuntra naman ng isa. Mga ganun po. Ewan ko kung saan ito mga nakukuha nitong mga taong ito na kapag naggamit ka ng King James kulto. Yung isa man na kaibigan ko dyan sa Eriga, aking pong kaibigan talaga hanggang ngayon, sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya, nire-respeto ko. Pero mo sabi niya sa akin, sabi niya sa Facebook, sa post niya, ang lahat daw mga naniniwala na, sa DDS, mga kulto. Sabi niya, mga kulto daw. Ito yung mga taong, mga judgmental ang isip. Ang bilis-bilis na mag-judge, mag-hatol, na wala naman pong batayan. Okay? Kaya nakakatakot yung mga taong ito. Naggururang na sa Bible, pero mga paatras, mga kaibigan. Sabi ng Bible, huwag kang umatol ng kahatulan. Diba? Paano mo, saan mo nakuha sa bersikulo sa Bible? Aram ko nagdagog iningon yan, Brother Ben, kumusta? Nakikinig ito, ang lahat daw pong DDS, sa politika kasi, inognay niya, ibig sabihin yan, DDS, yung mga nagsusuporta siguro kay Duterte, may sinend sa akin na post na siya mismo nagsasabi, mga kulturaw, saan po sa Bible yan? Kung maghahatol ka, kung mag-judge ka sa ibang tao, sito itabi, bisyap. Bisyap ka pati. Alang ka ang pagiling sa imo, tapos, magsasalita ka, wala kang resibo. Sumapapahama ka, tulad ngayon na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ang gulo-gulo na, di ba? Ang masaklap dito, na sabi rito, even the very elect shall be saved. Kaya ako po'y nalulungkot, sabi ko kay Brother Bon, nalulungkot ako, Brother Bon. Bakit kamo? Itong nababalitaan ko today, medyo, kasi po, nirerespeto ko itong taong ito, at saka yung grupo nito ay talagang karorespeto man talaga. Sinabi ko na kanina sa aking opening statement. Pero bakit itong taong ito, sa kabila na may alam sa Bible, preacher ito, bakit dumating sa punto na i-give up niya ang kanyang paninindigan sa isang bagay lamang na pag-iwas sa isang isyo sa kanyang buhay. Ang minimain ko rito, mga kaibigan, sa mga nakikinig ngayon,
maaring kayo ay mga member ng GIL sa Bicol o saan man. Nakakalungkot po itong decision making ni Joel Villanueva. Ito po, umahanga ako dito sa taong ito because magaling na senador, magaling na preacher, talagang magaling na debatable. Ito talaga mga kaibigan. Naalala ko, tuwan-tuwa ako dito nung in-expose niya yung tungkol sa flood control ni di umano ni Saldi ko noon. Pero hindi ko maintindihan, dahil dito sa nangyayaring gulo dyan sa Senado, ang nangyayari to, divided po ang Senado dahil po sa hindi sila nakaka-gather ng 13th Senate o Senador para makapag-elect sila ng panibagong Senador, mga kaibigan, o ng Senate President. Kinuha nila ang poder na ito doon sa dati. Si Joel Villanueva ay kasama ni Alan Peter Cayetano. Si Alan at saka si Joel ay magkapatid sa pananampalataya. Sa totoo lang, si Brother Alan at ang pamilya Cayetano, mga kaibigan, lumaki yan sa pananampalataya galing po sa GIL talaga, kay Brother A.D. Villanueva. Sad to say na dumating sa punto na ito si Alan naninindigan sa katotohanan. Dahil yung stand ni Alan ngayon ay para po sa katotohanan na hindi siya lumabag sa konstitusyon. Ipinaglalaban niya lang yung totoo. Nahalal siya bilang Senate President sa botong 13, mga kababayan. Ngayon, inagaw nitong mga nasa kabilang panig, kaya nagkaroon ng divided. Dalawa ang Senate President, may temporary pa. Ang masaklap, mga kaibigan, dahil ito pong panig ni Gatchalian, siyang pinanigan ng Malacanang. Siyang inauthorize o siyang recognize na tama, mga kaibigan. Sumantakin nyo na po yung mali, ginawang tama, at yung tama, ginawang mali. Ngayon, dito dapat tatayo ang mga Kristiyano. Tayo, mga kaibigan, ikaw, kung tunay ka mananampalataya, saan ka tatayo? Sa mali ba o sa tama? Kung naniniwala ka sa konstitusyon, well, dapat sumunod ka sa konstitusyon. Itong mga senador na iba, nagkakandara pa na hadlangan na hindi mapasakamay ni Cayetano ang tinatawag na Senate President at mapakipia at kay Marcolita yung Blue Ribbon Committee sapagkat mayroon po silang kinakatakutan. Mayroon silang kinakatakutan na maaaring magbulgar sa kanilang mga tinatago na kung ano man ang mga tinatago. Kasi sabi ng Bible, walang naitatagong hindi mailalantad. Ngayon po, sa buhay ni Alan Peter Cayetano at ni Pia at ni Marcolita at ni Juan, dumarating sa punto, mga kaibigan, na tinutungtong natin today ang investigasyon sa nangyayari pong anomalya sa ating bansa na nag-cause. Kaya tayo nagkakawindang-windang today. Kaya tayo, mga kaibigan, naghihirap at minsan nakakaranas tayo ng mga something kalamidad tulad ng lindol. Why? Kasi wala po tayong magaling at tamang leader. Ngayon, yung mga Kristiyano dapat manindigan sa tama, huwag sa mali. Ang problema nito, si Brother Joel Villanueva, mga kaibigan, dahil sa presyo sa buhay niya, na maaari po siyang kasuhan dahil lahat ng kumukontra sa gobyernong ito, lahat ng pumapanig sa katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan, kinakasuhan. Kaya nandyan na po si Jinggoy, at marami pang iba, yan, kinakasuhan. At isa na po dito si Joel Villanueva. Ako po, hindi masakit sa akin kung yung ginawa masyado ni Escudero, naintindihan ko si Escudero. Kung halimbawa si Jinggoy man,
kunyari, hindi sa nanindigan at bumanig sa panig nila Lacson, hindi rin masyado sa akin pong mabigat. Kasi siyempre, alam na natin kung sino sila. Ang mabigat sa aking kalooban today, mga kaibigan, kung sino pa ang nakakaalam ng katotohanan at nagtuturo ng katotohanan long time ago. Mga kaibigan, ngayon, ang kanyang stand, ang kanya pong paninindigan, binali sa ilang pagkakataon dahil lamang sa pressure ng buhay. Kaya si Joel Villanueva, bukas makalawa, kapag nagkaroon ng tinatawag na hearing dahil magpapatawag po ng special session ang Presidente ng Pilipinas, kapag dumating si Joel Villanueva, dahil dadalo daw siya so matutupad yung pangarap ng 12 na maging 13 na sila. In other words, mga kaibigan, mayroon silang karapatan na magboto o mag-elect ng panibagong Senate President. In other words, mawawala po talaga sa posisyon si Alan Peter dahil wala na siyang puwersa. Dahil nga naman sa paglipat nito ni Joel Villanueva, mga kaibigan. So, kapag mga kaibigan, nakuha nitong panig ni Gatchalian ng mga Erwin Tulfo at marami pang iba itong Senate hanggang sa panahon na nakaupo si BBM, mga kaibigan, ito ang malungkot kung sasabihin sa inyo, hindi natin matutungtong ang tunay na mga kriminal. At higit sa lahat, hindi natin matutungtong ang pinaka-mastermind na hanggang ngayon, hinahanap natin, nandito lang sa Pilipinas, mga kaibigan, pero wala tayong kapangyarihan na huliin sila sapagkat ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pinoproteksyonan sila. Kaya kapag na-elect talagang tunay si Gatchalian dahil nandyan na po si Joel Villanueva, in other words, aalisin kay Pia Cayetano at aalisin kay Marcolita yung Blue Ribbon Committee, ibabalik po yan sa iba. Siyempre, lalo na kung bumalik yan kay Lacson. Pag bumalik yan kay Lacson, walang magaganap na hearing. At ang masaklap nito, itong mga sundalo na naghahayag lamang ng kanilang participation, sabi nila, para sa taong bayan, na kanila pong nakita yung mga tinatawag na mga corruption at sila mismo yung nag-instrumento yung paghahatid ng mali-malitang mga pera sa mga taong ito. Ngayon po, mga kaibigan, baliktad. Sila ngayon ang inuusig. Sila ngayon ang gustong kasuhan. Ayaw talaga na marinig ang katotohanan. Ngayon, sabi ng Bible, sa darating na mga panahon, may tatalikod sa pananampalataya. Even the very elect shall deceive. Maaring ito'y natupad kapag dumating sa punto na si Joel Villanueva ay mag-appeal sa hearing. Sa papatawag ng BBM, siya na po ang katuparan ng 1 Timothy na mayroon pong tatalikod sa kanilang pananampalataya. Susundin nila ang mga panlilinglang na turo. Bakit po? Ikinukompromise ni Joel Villanueva ang kanyang pananampalataya dahil ayaw niya pong maranasan na mabilanggo siya. Dahil di umano, siya po ay pwedeng kasuhan ng plunder at saka yung isa pang kaso, yung graft na tinatawag. Ngayon, ang kondisyon ito, anak, maray na unto tayo sa imo anak. Miss you po tabi anak. John Dixisney. Ang kondisyon ito, pag si Joel Villanueva umapel kay Gatchalian, ang kondisyon po ay ito. Wala na pong plunder na ikakaso sa kanya. Kakasuhan po siya ng graft. Ang graft pong ito, mga kaibigan, para medyo disimulado. Huwag naman maisip ng taong bayan. Kita nyo, sana wala yung kaso kay Joel kasi ganito ganyan. Di ba? Para hindi disimulado, kakasuhan siya ng graft, mga kaibigan. Pero, ang graft kasi,
may tinatawag na piyansa. O, magpapiyansa po siya, magiging malaya si Joel. Sabi niya, doon sa kanyang patotoo na yung lahat daw pong mga sinasabi kinakaso sa kanya ay mga heresy, ay ngayon, mga kaibigan, ayaw po yan ni Joel. Kaya, nagbumigay ang isang taong kinikilala ng mga GIL people. Yung anak ko pati doon sa ibang bansa, GIL din yung nag-a-attend. Paano na kapag nalaman nito? Si Brother Eddie Villanueva nga, yung ama, umiiyak at in-advisean yung kanyang anak. Sabi niya, anak, gamitin mo ang iyong konsensya. Pumanig ka sa tama. Kaya, hintayin natin ang araw na yon na kung saan ang Joel Villanueva ay presente sa darating na hearing. Dahil sinabi niya, I will be there. Nandoon ako. Pagka dumating sa punto yan, ibig sabihin, hindi ginamit ni Joel Villanueva ang kanyang prinsipyo, ang kanyang konsensya, kundi siya yung taong natakot, duwag, tumalikod sa kanyang pananampalataya. Yun sinasabi ng Bible. Tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. And sad to say, ito pang taong ito ang nadala. Brother Joel, si Brother Alan, walang sama ng loob sa iyo. Nag-biso-biso pa kayo, nag-heart-to-heart pa kayo. Si Alan, at least, dapat nga sana mas ikaw ang nagtuturo kay Alan kasi disciple lang ninyo si Alan Cayetano. Pero lumalabas na mas matured sa iyo si Alan Cayetano kaysa ikaw. Alam mo, dito ako magtatapos mga kaibigan sa Bible. Minsan ko na itong nabanggit sa mga programa ko. Yung tatlong lalaki na ang pangalan po nila si Shadrach, Meshach, Abednego. Noong panahon sa Babylonia, nang si Nabucodonosor ay magkaroon ng decree, batas, na nagpagawa ng malaking rebulto, napakalaki, napakataas, at noong magkaroon ng inaugurasyon, pinatawag ang lahat ng mga opisyal sa buong nasasakupan ni Nabucodonosor para saksihan yung decree na ipapahayag ni Nabucodonosor. Ang batas ni Nabucodonosor ay ito. Ang sino mang makarinig ng tugtugin, flauta, lahat ng instrumento sa Babylonia at marinig ng mga tao, ang batas ay magpapatira pa sila at sasamba doon sa rebultong ginto na pinagawa ni Nabucodonosor. Now, si Shadrach, si Meshach at Abednego, kasama na si Daniel dyan, sila po ay mga bihag ng Babylonia. Pero, ang medyo good news, dahil nabiyag man sila, nung panahon ni Nabucodonosor, inilagay po sila sa kabinete. Tulad ni Daniel, mayroon siyang position sa kabinet. Ganon din ito si Shadrach, Meshach, inilagay sa gobyerno, kumbaga. Baka kung hindi ko alam kung job order o ano man, basta nasa kabinete ito. Dahil nakita ni Nabucodonosor, nung wala pa yung decree na yon, mga masisipag itong mga taong ito, mababait, nakitaan ng magandang karakter. Kaya sabi na Nabucodonosor, alagay mo itong mga ito sa aking pamahalaan. Pero may mga nainggit sa kanya. Ito na nga, parang Pilipinas yan eh. May mga nainggit sa kanya kasi siguro yung mga nainggit, bakit anya, yung dayuhan lugon gaya, yung binugtak sa kabinete. Kita ngaya, mga taga-digdi, dahil ngaya kita, sinapwera ngaya kita. Nadagit. Ngayon, naghanap po sila ng, sabi ka sa Bicol, luho, para maakusaran ninda yung apat, si Shadrach, si Meshach, pati si Daniel. Ngayon, yung batas ganito, kapag nadangog kan mga tao sa trompeta, sa tambuli, na so, yan ang ginagawa ngayon sa Israel kapag may lino, may darating na missile. Alam na yan ng mga Israelita. No?
Pag nadangog na po ninda yan, sila po, naglalakad ka man, nandoon ka man sa bahay mo, saan ka man naroon, ang batas ay luluhod ka, sasamba ka. Alam niyo po, ang pagluluhod ng mga Muslim, alam naman ninyo yan. Ha? Kasi mga Muslim ito. Ang pagluluhod nila, halik lupa po mga kaibigan. Yung bibig mo, yung mukha mo, nakahalik ka sa lupa. Yun ang practice nila sa pagluluhod. Hindi yung lumuhod ka lang, yung tuhod mo, pero nakatayo ka, nakatingin ka sa palibot. Hindi ganon. Iba sila. Alam naman ninyo yan kasi napapanood ninyo sa television kayo, sa social media. Now, sinabihan sila ni Haring Nabucodonosor. Pero itong tatlong ito, hindi sila sumunod kasama na si Daniel. Bakit? Ito kasi ay may mga ito yung mga Israelita na may pananampalataya, may pagkakilala sa tunay na Diyos na si Yahweh. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng Israel. Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Kilala nila, itong mga Israelita nito, wala silang ibang kinikilalang Diyos maliban doon sa tunay na Diyos. At alam ito nitong apat na ito. Pero, dahil nung tumunog yung sinasabing signal, siyempre, hindi po sumunod. Nanindigan ang taong ito. Ito, dito natin makikita yung paninindigan sa gitna ng mga challenging sa buhay natin, na magdadala sa iyo upang matalikdan mo ang Panginoon, magagawa mo pa ang ginawa nitong tatlo. Hindi sila lumuhod. At nakita sila ng mga taga-Babylonia na naghahanap ng mali. Ito yung mga fault finder. Alam nyo, sa Pilipinas, ang daming mga fault finder. Ito administrasyong ito, hahanapan ka ng lahat ng yung mga, sabi kayo sa Bicol, bata mo. Kakay-kayon ka, maski gaano ka kamatanos, hahanapan ka, kiluho. Ilang nga mga tulpo, pati supang chichiks ninda, pigpa para paluwas na dyan sa social media. Mga ganyan. Kasi hahanapan ka talaga ng mga taong walang iniisip kundi gumawa ng masama sa kapwa. Nakita nila, mga kaibigan, na itong tatlo hindi lumod. Kaya nagsumbong sila sa hari. Siyempre, yung presidente o yung hari nagalit. Dahil batas may batas tayo tapos hindi ninyo sinunod. Ganun po yan ngayon. May konstitusyon tayo pero hindi sinusunod. Tinawag ni Nabucodonosor tatlo. Inimbestigaran. Kumbaga, alimbawa, NBI o CIDJ, tinatawag, o Blue Ribbon Committee. Sabi naman bakit nyo ginawa ito? Nabucodonosor, Misak, Abednego. Kabilin-bilinan ko pa naman sa inyo. At pangalawa, kayo ay mga member ng aking gobyerno, ng aking pamahalaan. Bakit kayo pa ang hindi sumunod? Ito na po, yun, sabi ng tatlo. Mahal na hari, wala kaming magagawa sa iyong paninindigan. Dahil utos mo yan, karapatan mo yan. Utos mo yan at karapatan mo yan. Pero sabi ng tatlo, pero kami mahal na hari, kasi ang challenge ng mga hari, tingnan nyo, ang parusa pala noon ay iuhulog sa horno. Sa horno na pinainit ng 7 bisis. Yun ang parusa. Hindi lamang punta ng hig, hindi lamang papunta ng contempt, kundi iuhulog talaga sa horno. Now, sabi ni Nabucodonosor, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo? Sabi ni Nabucodonosor, sabi ng mga ng tatlo, mahal na hari, mayroon kaming Diyos na makapangyarihan na makapagliligtas sa amin.
Yun ang paninindigan, mga kapatid, sa pananampalataya. Sa gitna ng pressure sa buhay na ito, na ang linalabanan natin dito, yung pananampalataya mo, ay paglalaban mo pa ba? Na challenge ka, mamamatay ka, sa isang bagay na hindi mo pagsunod. Sabi ng tatlo, ang aming Diyos ang magliligtas sa amin. Sabi nga ni King David, maski nga ako maglakaw sa limpoy ning kagadanon, dai ako matatakot, huli tay ka, yaon sako. Sabi yan ni King David sa Psalms 23. Sabi pa ni Isaiah, maglakaw ka man sa apoy, hindi ka masusulog. Maglakaw ka man sa irarong kang tubig, dai ka malulunod. So mga atleta tang duwang sikat na basketballista, nalunod nagadan. Pero ini, sabi ni Lord, kung magtitiwala ka sa kuya, dai ta ka pababayan. Kaya, sabi kan duha, ay kan tulo, Diyos ang magliligtas mo. Pero ngaya, mahal na ari, kung sakasakali ngaya, na dai kami, iligtas kang samuyang Diyos, maski ngaya anong mangyari, dai kami masamba sa Diyos na yan. Brother Joel, prinis mo na to. Alam kong nakita, nabasa mo na to. Pamilyar yan sa iyo. Asaan ka? Etong tatlo, sabi niya, maski kaya kami, parusahan mo malari, pero ngaya, dahil kami makikipag-compromise sa imong kagustuhan. Dahil po, i-give up kan tulo ang o kang apat, si Daniel, inihulog sa mga leon. Mga kababayan, sa iraram kang kulungan kan mga leon. Ining tulo, kandagit kang hadi, pinainit na 7 bisis, suhorno. And after that, mga kaibigan, hinulog sa tulo. Yun ang batas eh. Pero ang magayon, ang good news, Brother Joel Villanueva, tabi, mga GIL person. Kasi aram ko, igwa dyan na masang ayon kay Joel, igwa dyan na dakol dyan ang makontra. Banga, mawawasak ang GIL sa bilog na Pilipinas, di sa decision making, nagigibon mo tabi, Joel Villanueva. Maski ako, dahil na ako matubod-tubod kang GIL na yan. Once na nagbalyo, mananggan. Pero taday pa man, pigahalat misa na yan. Kung sakali, na ang ikadawang Judas, sunod ka kay Escudero. Masakit man sabihin tugang, pero paano yan? Now, sutulo, inuhulog. Pero ang magayon, kang inihulog, mga kababayan. Basa tabi ninyo yan sa Book of Daniel chapter 3. Naglalakaw-lakaw sutulo, luman sa kalayo, dahil nasusulo, so buhok, dahil nasusulo, so bado, makisusandal, dahil nasusulo, mga kaibigan, naglalakaw-lakaw sutulo, and nangalasuhadi, Nabucodonosor, dahil kang siiripon niya, nailing niya 4 na sindaduman. Tuluman sa pinaghulog, naging 4. Sabi ni Nabucodonosor, gata-gata, ang saro ngaya, kamukha ng anak ng tao. Sino yun? Si Jesus yun, mga kaibigan. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon. Kapag hindi ka magpapadaya, hindi ka magpapaloko sa mga manluloko at hindi mo i-give up ang pananampalataya mo, no matter what happened. Sabi nga ni Pablo, for me to live in Christ and to die is gain. Kaya, mag-isip-isip ka, Joel Villanueva. Dahil lamang sa katakutan mo, na dahil ka na makasuhan, sabi mo, paglilingkod. Sinabi na yan ni Escudero, kalukuhan yung pagkatala mong iyan. Kundi, pag ginimo mo yan, wala ka talaga. Ika na ang ikatulong Judas, o ikadawang Judas, Judas na primero si Escudero, ikadwa ka na. Mawawara ang pagtubod sa imo kan mga tao. Sayang ka. At iyan, bagay kung dahil ka ng plano sa pagpolitika, pwede na, magpahingalo ka na. Pero pag abot sa pagpastor mo, alimbawa, dahil ka na sa politika, magpapastor ka, siguradong kukutyaon ka. Ako man sana, member mo,
maatin pa ako sa imo ay inda, baka batikalon ta ka na lamang kang sapatos ko. Iyo, magamit-gamit ka kang bersikulo, magpe-purchase ka sa altar o sa pulpito, na palunlag-lunlag ka pa, magpa-hallelujah, praise the Lord ka pa. Kung ako ang ma-attender sa imo, sabi, Joel, in case na mag-tridor ka, ay Diyos ko baka magralayog ang mga gitara dyan sa altar para sa imo. Inutil ka, day ka na, useless ka na. Pag ginibo mo yan, sinusumpa ka na ka mga Kristiyano na ika-traidor. Pag ginibo mo yan, Brother Joel. Isutulo, mga kababayan, daipo nagsuko. Kaya kamailing ka na ko doon sa nangyari. Inaawas, sutulo. Hinaawas. So mga nag-akusar sa iya, iyo ang inihulog. Sabi kang Biblia, dahil pa nga nakakaduot, lalo man sa kalayo, pigkakalayuan na sa mga fault finder. Kaya kamong mga fault finder kamong naglalabag kamo sa batas, binasa ko na sa bago, sa Revelation, ang kabtang nindo, dyan tabi kamo sa naglalagablab na apoy. Okay? Ngunyan, digdi mga kaibigan, pagkatapos po kang bagay na yan, anong sinabi ni Nabucodonosor? This is the hour ending, mga kababayan. Sabi ni Nabucodonosor, binago niya sa batas. Ano sabi na? Magpuon mo niyan, starting today. Ladies and gentlemen, sabi ni BBM, good morning, Philippines, our beloved First Lady, our elect temporary, Gatchalian. Recognize niya na si Gatchalian. Pero, si Nabucodonosor iba. Sabi niya, ladies and gentlemen, mga kababayan, kasi nandoon yung buong opisyal ng gobyerno. Pati kapitan, kagawad, nandoon. Starting today, pinagpoproklama ko na ang Diyos ni Shadrach, ang Diyos ni Meshach, at Diyos ni Daniel, ni Abednego, ang siya niyatong sasambahon today. Hallelujah! Diba? Kapag kamanindugan ka, Joel Villanueva, sa katotohanan, the truth shall set you free. Mahabag ka sa satuyang nasyon. Mahabag ka sa mga taong inabasan. Sa mga taong nagkanabas kang kwarta kang Pilipinas, na ining mga maabas, nagpapaturo-turaya, turaya-to'y pangunyan. Dahil habo po ining mabuyagyag sa mga malita, nagresibikan mga malita, gura no katotoo. Kung totoo man ito, dapat maaraman ta, Joel. Kung totoo yan. Kaya dapat umagi yan sa investigasyon. Dahil pagparaulangon ang 18 Marines na dahil maimbestigaran sa Blue Ribbon Committee. Kaya Joel Villanueva, kapag ka nag-attender ka, sure ball, na magdideclare dyan na ibabakante ang Senate President, mag-i-elect na kamo. Di, 13 na. Naturalmente, pag naging 13 na, talsik na yan si Cayetano. Kung sa bagay, sa isang parte, mas gusto ko man talaga na dapat saro sana. Halimbawa, illegal na yan, tayaw na si Joel, o di, gatsal yan ang presidente kang Senate. At least, balik ka mo dyan sa trabaho nindo. Kaya lang, ang dainan nindo magigibo, itong pag-ayos kang inaapod na Blue Ribbon Committee, dakol pa kutang iimbitaran. Si Saldico nakaredy na. Si Sodo ang tawan ni Saldico, nakahanda na. So, 14 Marine, naon na, kakutaan na, mabuyagyag na sinda. Paano? May impeachment pa. Diyos mio, perdon. Mga babayan, iyan ang salita ng buhay. Ano ang lesson? What is the lesson today? Babalik si Kristo. Ang babalikan ni Kristo ay ang mga taong may paninindigan. Okay? Hindi, sabi nga po yun, let not be conformed to this world, but be renewing of your mind. Ako po, Master Polly, Pastor Polly, I'm still standing sa katotohanan. Kung alin ang totoo, doon ako. Kahit ano pang mga post na ipadara nindo sa kuya, ay, dahil nindo ako mabibinser. Aram niyo ko nga ta, ligtisan na ako. Yo,
Kung habo din do digdi, di bahala ka mo. Magdiribatihan ka mo sa social media kang King James Lindong iyan. Kamu man sana. Magsuruntukan na sana kamo dyan. Pero kami dahil. Okay mga kaibigan, hanggang dito na po ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong sa inyong panunood. At sana po ay napagpala din po kahit na-challenge kayo ngayon sa mga salita ng Diyos na ating pinag-usapan. Ipag-pray natin si Brother Joel Villarreal na makakapag-desisyon siya ng tama. Huwag muna natin siyang husgahan hanggat hindi dumating yung punto na kitang-kita na po natin siya na talagang lumating sa ipatatawag na special session ni BBM. Let's pray. Lord, thank you so much for your word. Pagpalain niyo po ito sa puso ng bawat mananampalataya. Ito ng panahon na talagang niyayanig mo na ang church. At dito mo na pinapakita sa mga mananampalataya na ang manatiling tapat, siya lamang pong maliligtas. Tulungan niyo po ang mga mananampalataya today. May mga challenging sa buhay na hindi man katulad ng inaharap ni Brother Joel. Pero may mga pagkakataon na parang gusto na nilang gumive up sa mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, kawalan, mga pag-uusig sa labas, discrimination. Lord, in Jesus' name I pray, hawakan mo ang pananampalataya ng bawat isa. Palakasin mo kami dahil nakahanda kaming maghintay sa iyong pagbabalik. Maraming salamat sa ABN sapagkat narito po ang iyong salita ay naming naipahayag. Pagpalain mo po ang istasyong ito. Salamat in Jesus' name. Amen. Mga kaibigan, sa ngalan po ng management ng Alejandro Broadcasting Network, Sir G at ni Ma'am Maricel, siyempre nandyan po mga kaibigan ang Daraga Home Depot at ang mga nandito po sa screen na mga sponsor namin. Maraming thank you po sa inyong lahat. See you tomorrow. Ako po si Pastor Polly, nagsasabing magandang hapon at mabuhay ang bawat isa. Hasta la vistas. Bye-bye. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stone namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real